Hello and hello sa inyo once again. Welcome sa atong uh, Sir Jarrell TV. No, we are uploading this video sa TikTok and also sa YouTube channel Sir Jarrell. No, once again, gini si Pastor Arnold Jarrell. And so far, no, nag-series kita, no, from we are studying uh, who God is, no? Kinsa ang Diyos, no? Kinikilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita sa mga aklat ng Genesis, no? Because Genesis, as marami tayong matutunan diyan, no? Sa word pa lang na Genesis, we see the origin, no? Sa pagsisimula, kailan nagsimula ang tao, sino tayo, what is the purpose of life, nandito po sa book of Genesis, no? And let's just have a review, no, sa ating natutunan so far, no. We learned yung previous study natin na understanding or knowing God through His Word, no, yung kanyang salita, makikilala natin ang Panginoon. So we learned that God's Word is active sa creation. Yan ang nakita natin, no, ng mga previous lessons natin, no. And also God's word is sure and will bring us to fruitfulness, no. Ang salita ng Panginoon ay magbubunga sa buhay ng tao. No, yan ang promise niya. And then also ang the word of God, yan ay nag-create sa atin, no. The word of God created the world, no, sa kanyang salita, di ba? Yan ang makikita natin diyan sa Genesis chapter 1 verse 3, no, ng kanyang salita, no. And also doon natin makita na ang God's word will remain forever. Ang salita ng Panginoon ay mananatili habang buhay. Yan ang pinaka ating sandigan. Ang kanyang salita hindi mawawala, mga kapatid. So yan ang dapat natin maintindihan. And also God's word is our source of strength. No, yan ang sabi ni Jesus Christ na man shall not live by bread alone, but by every breath, no, na words that comes out from the mouth of God. Yan ang pagkain ng ating soul. So we need to feed our soul, no? Kumakain tayo ng masarap, pero yung pulong sa Dios wala ta nagakaon, di ba? So kauno na to siya, i-feed na to ang atong soul pinaagi sa pagpaminaw og sa paminaw og sa pagtuon sa pulong sa Dios, no? And then also God's word is our source of strength. God's word is complete, no? Mao na siya nga kompleto ang pulong sa Dios kining from Old Testament to the New Testament, the 66 books na inspired word of God is complete, no? Kompleto na siya, no? And also God's word is alive, buhi siya, mga kaigsunan, no? That's why it changed lives, no? Ang uban nga makadungog niini nga mga pulong, mabuhi ang ilang kalag, mabuhi ang ilang paglaom diha sa Dios. Ang mga uban mga stories nga supposedly magpakamatay na unta sila, pero sa dihang nakadungog sila sa pulong sa Dios, no, nakarealize sila nga there is purpose of their lives. No, daghang kay mga na-change nga kinabuhi pinagi and just listening from the word of God. So now, humanata, no, that is our previous lesson, no. Karon we will learn from the book of Genesis. We will understand and know God by His actions, no, pinaagi sa buhat sa Dios, no. Again, di ba, makaingon ta nga, di ba karon is a season of love, di ba? February is a season of love, no? Because of that ginaingon sa kalibutan, it's a Valentine's Day, no? It's an expression of love, no? Kasi klase nga love, no? Na ay atawag nga phileo love, the love of our parents, no, the love nato sa atong mga ginikanan, no, brotherly love, that is phileo love, di ba? And then also na apoy eros love, no, mo na kasagara, no, mo na pinakasikat karon sa Valentine's Day gitawag nga eros love. Gusto na to nga the attraction and love towards opposite sex. Yan, that is eros love, no, mo na siya mga kaigsunan nga pinaka-popular nowadays sa mga kabataan, no. Mga relationships, no, mga attraction between opposite sex, no, mo na siya ang pinaka kuan sa kalibutan, popular. And that is
ikaduha nga kind of love. But there is also another kind of love, the agape love, the godly love, no? Mao na siya usahay ato ma-feel during mga calamities, makabati ta, no, sama sa mga calamities nga mabalitaan nato karon, di ba? No, na although it is a tragedy, trahedya siya nga matawag, pero maingon nato mga kaigsunan nga because of God na ay ginatawag nga godly love sa ato ang kasing-kasing, makabati kita og gusto ta mo tabang or gusto ta mag-ampo kanila, no, because of godly love. It is not, dili na siya natural sa ato usahay, no, dili gina siya, no, ang tao because sa iyang pagkamakasasala, sa iyang sa atong pagkamakasasala, dili lang sa uban kundi sa ato, pero kita, no, sa atong pagkamakasasala, no, we are born sinner, we are born selfish, we are born to achieve, to be competitive, no, although dili man dautan maging competitive, pero sometimes we become selfish, no, but that love nga godly love nga atong maramdaman gikan kana siya sa Dios. Mo tawag ana agape love. That is godly love, no? Mao kana nga diri sa atong text karon makita nato pinaagi sa buhat sa Dios, we will discover, no? We will discover God, we will know God. Wala man di makatungkad sa mind sa Ginoo, kay kung matungkad nato ang mind sa Ginoo, maingon ta nga Dios na kita. We are already gods, pero we are just discovering who God is pinaagi sa iyang buhat. Kung nagatuo kita sa Book of Acts, no, the Acts of the Apostle, gitawag na siya the Acts of the Apostle, makonsider na to ang Book of Genesis as the Acts of God. Lahat, tanan nga buhat diha or actions are mainly created by God, from creation, from tanan nga makita nimo diha, no? Those are acts of God. Ang buhat sa Dios from the very beginning. Even the title of the book of Genesis itself, no, dagat nagma-learn diha, no? Because the book of Genesis is, ang meaning niya, the book of the beginnings, no, our beginnings, kung saan tayo nagsimula. So, di ba ingon pagani sa mga Tagalog, di ba? Ingon sa mga Tagalog, di ba? Malalaman mo kung saan ka paroroon kung lilingon ka, di ba? Hindi ka, sabi nga ni Rizal, di ba? Hindi ka makakapunta doon sa iyong paroroonan kung hindi ka lilingon sa iyong pinanggalingan. No mo na usay magkalimutan sa uban. They will become so successful, they become so silang success, and then they forgot. No? So balik ta sa walaan nga kasulatan. We will go back to the scriptures and we will understand who God is, no? And ito nga, no, sabi dito sa Book of Romans, let's see sa Book of Romans mga kaigsunan. In the Book of Romans, mo kini atong mabasa nga masayra nato ang kinaiya sa Dios of who He is pinaagi sa iyang creation, no? Book of Romans chapter 1 verse 20. Okay? Mo kini ang atong mabasa. Ha? For the invisible things of Him from creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, and even His eternal power and the Godhead, so that they are no excuse. Pasaw na to sa Tagalog. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. So matatanto natin, we will understand, maiintindihan natin kung sino ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madadahilan. Wala na idahilan pa ang tao na maingon nga, walay Diyos, walay kalag, walay espiritu, kita lang din sa kalibutan. Because ang mga butang nga gi-create sa Dios nagapakita og nagawali gayod sa Dios. Nagapakita ka na to nga naay creator, no? Mao na siya, no? Nga dili mo exist ang usa ka butang kung wala siya creator.
Mao kana atong makita diha nga dili mo exist ang usa ka butang nga wala lang na siya nag-create nga ingon sa evolution nga nisulpot lang siya, no? It create by Big Bang theories or any other theories nga ilang nga nag-evolve lang, no? Nga from single cell, no? Ingon nila ang tao gikan sa amoeba, dili lang gikan sa unggoy, lilimang kag amoeba, pinaka gagmay, pinakahugaw nga nila lang from a microbe, no? Pero kung ato makita diha nga kana siya theory lamang, no? Kundili ang kamatuoran nga naa sa kasulatan nga kita gayud gi-create sa Dios, no? So diha nato makita na diha that the creation itself, ang mga binuhat sa Dios mag-explain siya o magpakita siya sa kamatuoran nga aduna yung Dios. Walay maka-deny niya na, no? Nga naay Dios, no? To pinaagi sa iyang mga binuhat, di nato siya mailhan, no? That's why daghang kaayo nga mga atheista, mga dili motuo sa Dios nga sa dihang nag-research sila, sa diha nga ilang gipangitaan og knowledge, gamit nila ilang knowledge sa pag disprove nga dili tinuod ang Dios, sila mismo na convert into Christianity. Ug usa niya na mao kana si Lee Strobel. Kung naamoy panahon niya, search ninyo kung kinsa si Lee Strobel nga gibarugan gid niya nga i-disprove niya ang Dios, but sa diha nga nahuman siya siyang research, the case of Christ, the case of God, no? Nga na-prove niya nga from historical documents to the miracles of Jesus Christ that God really existed, no? Diha na mabasa. So mo na diha mga kaigsunan nga pinaagi sa buhat sa Dios. We will explore that, we will atong tun-an o atong pag-explore ang kana diha nga idea, no? Because usahay makaingon ta nga we kini word nga acts of God mahinumduman lamang nato na siya mga kaigsunan, no? Sa diha nga naay mga kalamidad, no? Kung makahinumdum kita sa hagupik ni undoy mga kaigsunan dito sa kauluhan, no? Dito ni gawas ang word nga acts of God, no? Diha na siya na viral na siya ng word nga acts of God, tungod kay ang mga insurance company, no? Na-realize nila nga tungod sa pagbaha, tungod sa mga events nga dili kontrolado sa tao, and they called it acts of God, no? Especially kining mga balita nato karon, mga kalamidad, mga natabunan sa lupa, mga kung unsa dira, no? We consider it now the acts of God, buhat sa Dios, no? Because wala tay control niya na, no? Kinsa may magdahom mga kaigsunan nga musakay lamang ka sa bus o musakay ka sa jeep, no? Matulog ka sa imong walay o nya na ay dako kaayo nga pila ka tunilada nga lupa mo imutabon sa mga tao dito sa kuan, no diya sa balita naman na, no? Di na kayo na to na siya kuan, no? Diya, no? And kaingon ta nga this is the acts of God. Pero kung maingon ta gani acts of God mga kaigsunan, dili lang na siya nato dapat hinumduman o butang sa atong mindset nga kalamidad. Kundi acts of God is an active work of God, no? Aktibo ang Dios, buhi siya, no? Naay actions na ginahimo ang Dios daily sa atong kinabuhi, dili nato makita, no? Sa pagbutang nato sa buntag, sa paghanggab nato sa atong kinabuhi, we need to magpasalamat sa Dios because He is active and alive sa atong kinabuhi, no? Mao kana siya atong dapat pasalamatan, no? It pertains of God in action and work. Mao na nga makita nato siya nga sa pag-ilan nato sa Dios, tanaw nato ang iyang gibuhat, di ba? Tanaw nato. Una nato makita diha, no, sa word of God ang ingon niya, no? Ingon niya diha sa verse 5. No, diha sa verse 5 atong tanawon. Ingon siya, and God called the light day, and the darkness He called night, and the evening He called the light day, and
the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. Okay? Okay, notice mga kaigsunon ha, gamito na to na siya, take note kay maabot ta diri sa verse about the Sabbath day, no? And tanaw nimo mga kaigsunan, kung imong tan-aw na siya diha, no? Lahi ang calendar nga gigamit sa Book of Genesis, no? Kung imong tan-aw, no? Atong balikan, no? Atong basahon mga kaigsunan, ha? Sa Tagalog Biblia, atong tanawon sa Bisaya, ha? Atong tanawon sa Bisaya, mga kaigsunan, aron mas masabtan nato, we will understand, no? We will understand the word of God from his word, no? Atong basahon, no? Chapter 1 verse 5. Okay. So sa Bisaya, og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, ug ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabii. Ug dihay kahaponon, ug dihay kabuntagon usa ka adlaw. Ang counting ha, look at the counting. Nag-una ang dihay, oh, dihay kahaponon ug dihay kabuntagon. So the word itself, ang kalendar nga gigamit ni Moses and sa pagsulat niya, no, is the Hebrew calendar. No? And also, he uses, no, ang counting niya sa kahaponon, pag abot sa kabuntagon, dito nag-count as one day. No? So we will see, lahi siya, no? Lahi siya. So dili siya parehas sa kanang ginaingon bitaw nga mga stricto kay nga mga pundok, may sila nga strictly dapat Pastor Arnold, Sabado lang gyud ang worship. No, Sabado lang gyud kay ang magsimba sa Domingo ay birno, no? Grabe ka na sila, no? No? So mo tong batayan, no? Batayan na to na siya kay wala gyud sa parang kasulatan nga Sabado lang ta mag-worship or Sunday lang pud napoy uban nga mo balos pud sila. Ila pong balusan nga dapat Sunday lang pud, no? Mali, no? Because ang gi-point out sa Ginoo diha nga Sabbath day is the day nga maglaan kita og portion within our 24-hour day work nga mag-worship diya sa Ginoo, dili lang sa atong simbahan kundi adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, maga-praise ug magapasalamat kita sa Dios, no? Very sad to say na usahay makaingon ta nga although makaingon ta nga malipay na lang pud ta, pero subo nga po nga kung kanusa pa ang tawo hapit na mamatay, sa siya mo declare nga Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala, no? Naipit na natabunan na siya sa mga papatay na, no? Wala na siya chance pa sa pag hinulsol, sa pagdaawat di kang Jesus Christ, no? So later in life na sila magadawat. Karon nga kita karon nakadungog sa pulong sa Dios, ikaw diha nga nagatan-aw niini, magtan-aw ani nga video, makapaminaw makadungog sa pulong sa Dios. Dawata si Jesus Christ as your personal savior. Kay wala ta kay balo, no? The same gyapon sa konsepto, like kinsa may magdahom, no? Kinsa may magdahom nga kana lagi, no, nabalita naman gyud na diha, no? But kinsa may magdahom nga mahitabo ang tragedy sa atong kinabuhi. Wala, di ba? Life is so short. So samtang naapa kitay pang idulungog, paminaw sa pulong sa Dios. Samtang naapa kitay baba nga makasugid diha sa pangalan sa Dios, isugid si Jesus Christ as your personal savior. Imo ani mong manluluwas. O kung naapa kay oras sa imong pagkabatan-on, naa kay oras sa imong kinabuhi, worship God, no? Because there will be a time nga dili na kita makatawag sa Dios. Maulahi na, maulahi ta, no? Ayon ta magpaulahi, no? So that's why diha, no? In verse 1, ang una natong makita nga characteristic sa Dios, no? Ingon niya diha sa Genesis, God called the light day and the darkness he called night. No, gihinganlan sa Dios, no? So sa balaan nga kasulatan, no, and the ancient days, ang paghingalan sa mga bagay, no, nagrepresent na siya og something nga ownership, no? Kung ikaw na ay otoridad maghingalan sa usa ka bagay,
ikaw ang tag-iya. So mao na siya ang gipakita sa Dios diya nga siya ang tag-iya sa kalibutan. So he called his creation, siya ang naghingalan by sequence, no? Kita nato na order of events giuna sa Dios ang puloy-anan sa tao, giuna niya ang lights, no? That's why makita nato dako kay ang universe, no? Dili lamang it does not describe the sun and the moon, di ba? Saya nga to makita there, the sun and the moon, no? Pero kung iyong tanawon sa later days na gi-create ang sun and moon, but kana liha makita nato that the expanse sa universe na liha, no? So makita nato nga ang Bible also agrees to the science nga dili lang sun and moon ang source sa kahayag diya, no? It nagaistorya na siya. It spoke about the expanse sa universe, no? Nga makita nato nga God is so very powerful, no? Kung tan-aw nimo nga dili gid matungkad ang ayahang creation. Even karon sa pinaka high tech, di ba, na nahisgot nato na nga ang tao naay capability sa paghimo sa telescope, di ba? From small telescope to the largest telescope hangtod na sa mga satellites nga makita nato sa kawanangan, dili pa gyud nila matungkad asa dapit ang tumoy ni ining atong universe. That's why God is so unlimitless, di ba? Undescribable mo na nga nakaingon ng mga scientists nga undescribable God, no? So amazing God because He is so powerful. That's why He owned everything. Siya mao ang tag-iya, no? Atong basahon karon diya sa book of Psalms, no? Psalms chapter 74. Diha nato makita sa Psalms chapter 74. Mao kini atong mabasa diha nga naga-describe about the characteristics of God that He owns, no? He owns og siya mao ang tag-iya, no? Siya ang nagpahingalan, siya ang naghatag og pangalan, siya pud ang tag-iya ni ining kalibutan. Kagsugulan, no? Psalms Psalms chapter 74 verse 16, no? Atong tanawon sa verse 16, ha. Okay. Mo atong mabasa, no? The day is thine, and the night also is thine. Thou hast prepared the light and the sun. Imo ang adlaw, ug imo usab ang gabi, imong giandam ang kahayag ug ang adlaw. So God, no? Siya mao ang owner. Di-acknowledge sa psalmista, no? Ni Psalmist David, no? Ni David, that God is the owner of the heavens. Siya nag-prepare niya na ang Dios, no? So we need to acknowledge, no? As a created being, as a gibuhat sa Dios, we need to acknowledge God, no? Mao na usahay nga makita nato nga may pa ang mga hayop, mga kaigsunan, may pa ang manok, di ba? Before niya kanon ang maong mutukob ang manok, mo ana po siya ang liog, no? Mutan-aw siya dito sa langit, no? Because it represents nagapasalamat usahay may pa ang manok kay before siya mukubit sa iyang pagkaon, he will look up sa di ba, before niya tunlon tong yahang lisod diri mo ana siya dito sa langit. Usahay kita, no? Makalimot kita, no? Makalimot kita sa pagpasalamat sa Dios sa iyahang kaayo sa atong kinabuhi. Usahay maayo pa ang manok. So dili ta ni ana kundi we need to practice sa atong kinabuhi nga kanunay maging mapasalamaton kung unsa man ang kondisyon nato sa kinabuhi, unsa man ang imong atong ginaagian nga mga trials, no? We need to acknowledge God kay siya mao ang owner o nga otoridad dinhi sa kalibutan.
No? Mao po na ang isa sa mga lessons nga ginapa-remind sa ato nining mga disasters karon, atong mga nasayran, ginapa-remind that God is in control. Wala gyud ato diha, no? Pag maingon na ganito acts of God, wala na gid ta ana, no? Wala gyud acts of human diha nga maingon nga makapugong pa sa pagdahili sa yuta, paglamoy sa mga kinabuhi. Wala na, no? Because God is the owner, no? Siya mao ang tag-iya ni ining kinabuhi nato. But still, no, dili lang sa we also see nga ang kamot sa Dios gid siya gid ang owner sa kinabuhi. Kaya nga naman ma-discover nato nga naay mga stories, no, dili lang stories of death and disasters, naay mga stories of survival, no, makita nato diha nga ang kamot gid sa Dios, no, siya gid ang tag-iya sa atong kinabuhi. So he is in control. So bisag unsa pa kadulom, kadark ang atong kinabuhi, God is in control sa atong kinabuhi, no, siya lang gyud ang naay control. And ikaduha nato makita nga ang Dios gina-reveal diha, no, God revealed us, no, the Father as the light, no. Ang Dios di ay characteristics niya kahayag. It represents sa iyang pagkabalaan. Let's read sa Book of James, mga kaigsunan. Mao kini atong mabasa sa Book of James, no? Sa Book of James chapter 1 verse 17. Okay? Book of James chapter 1 verse 17. Ingon siya diha, ang tanang maayong hatag ug ang tanang hingpit nga gasa naggikan sa kahitasan, gikan sa amahan sa mga kahayag kang kinsa walay pag-usab og ni landong gumikan sa pagkabalhin. Unchangeable God. Limang ka makita na ito diha nga walay pagkausab. He is unchanging. And also, siya mao gitawag nga amahan sa kahayag. Di ba? Diyan nato makita that the character of God from the very beginning, because sa iyang pagkabalaan, gidescribe siya nga kahayag, amahan sa kahayag. He is the originator of light, no? Mo na mingon ta nga father, di ba, sa mga eskwelahan nato, the father of sciences, no, yang makita nato diha, no. Mo kana sila ang mga nakaimbento o nagtuon ni ana, sila ang original ana mo tawag nga father. Mo po na siya ang connotation when we say the father of light. He is the original light, no? Kung wala ang Dios, wala kitay kahayag, no? Wala light, no? That's why he is the father of lights, no? Di ba? Mayroon na to si Thomas Edison is the father of electricity, di ba? Diyan na to makita ng mga fathers of mga sciences, no? Also, God is the father of lights. Di ba? Mao diyan na to makita nga ang Dios gamhanan, siya mao ang originator of lights. Siya ang gigikanan niya na. Because God is light, no? O kana to makita diha pod sa book of 1 John, no, atong tanawon na. 1 John chapter 1 verse 6. Ano po na ito mabasa diha? No? So 1 John chapter 1 verse 6, no? Okay, chapter 1 John chapter 1 verse 5, huh? And this then the message which we have heard of him and declare unto you, that God is light, and in him no darkness at all. Ang Dios, no? Ang kahayag ug walay kangit-ngit diya sa Dios. Again, it speaks about the holiness, ang pagkabalaan sa Dios. Wala gid siya sin, no? Walay kangit-ngit diya nga makita nato sa Dios, because siya mao ang kahayag ni atong kalibutan, no? That's why Jesus Christ or God calls him the God or the Father of light because of his holiness, no?
And God's purpose, unsay purpose sa Dios nganong iyang giuna ang kahayag? Because ang kahayag gagangit because light is the very source of life. Oh, kung wala ning kahayag mga kaigsunan, kining atong na feel nga kahayag kainit o kangit-ngit, wala tay life form nga makuha dinhi sa kalibutan, no? Kining atong kalibutan mura ni siya og bato nga maglutaw lang diya sa sa sky, no? Kawanangan diya sa sky mga kaigsunan kung wala ng light. So there is no life kung wala ning light dinhi sa kalibutan. So mao na siya nga gi-design sa Dios nga light and darkness so that mo produce og life, no? Muna nga naay life giving kining atong kalibutan, no? It produces life. Magtanom ka, no? Maghihap kag pila ka adlaw, many days, mutubo ang mga tanom, no? Magbuhi ka diha og mga hayop, muihap kag pila ka months, mo harvest ka sa imong gitanom og sa imong gibuhi because of that light. So mao na siya ang light. Even God, no? So what is the purpose of God nga aside sa practical use sa light? Let's read sa 2 Corinthians, no? 2 Corinthians, no? Naga-always ta naga-base sa ato ang mga gina-istorya o gina-explain nato diri pinaagi sa pulong sa Dios because the word of God is mas important, no? 2 Corinthians, no? Sa let's see, 2 Corinthians chapter 4, mga kaigsunan, verse 6. Mo ni atong mabasa diha sa verse 6, no? Okay. For God, who commanded the light to shine out of the darkness that shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Itong basahon sa Bisaya. Kay ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangit-ngit may kahayag, mga musidlak, kahayag nga musidlak, mao siya ang sidlak dinhi sa atong mga kasing-kasing aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios nga naa sa nawong ni Jesus Christ, no? Ang gusto sa Dios nga masayran og mailhan nato through His creations, di ba? Nag-lead siya from creation, nag-lead siya sa person nga manluluwas nga mao si Jesus Christ, di ba? Ang creation nag-preach, no? The whole creation nag-preach about kay Jesus Christ. Kung maigo ka diha sa kahayag, maigo ka nga you are alive because of sa light and day nga atong makita mga kaigsunan, nag-preach dai siya nga si Jesus Christ mao ang kahayag, no? Nga Dios nga atong dapat nga mailhan, no? Mao na siya si Jesus Christ, no? Diya sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Because Jesus Christ, no, another point, tungod kay si Jesus mao ang Dios and called the light of the world. Okay, basahon nato na siya. Si Jesus mao ang kahayag dinhi sa kalibutan, no? Dili lang ni siya sa physical nga kahayag, kundi kahayag sa atong kinabuhi. Kahayag nga mao'y magtultul ka nato dito sa eternal life, mao si Jesus the only way to the Father, no? Makita nato na diha, no, sa book of John, no? John chapter 9 verse 5. Okay, basahon na to sa John chapter 9. Okay? Verse 5. Mo kina itong mabasa mga kaigsunan. Ingon ni Jesus, as long as I am in the world, I am the light of the world. Ingon ni Jesus Christ, samtang aniya ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Jesus Christ said nga siya mao ang kahayag. That's why gina-introduce ato from the creation itself diya sa Genesis chapter 1 verse 5 by separating light and darkness, nga gina-introduce sa aman ang atong
kahayag nga mao si Ginoong Hesukristo, no? That's why that is the purpose, no? And also the creation itself nagaingon kanato o gina-invite kita. That is our 4 point. God is inviting us to know Jesus Christ and understand that He is our life, no? Siya ang atong kinabuhi. Okay? Let's read, no? Let's read again sa 1 John chapter 5 verse 20. Okay? Chapter 5 verse 20 mo kini atong mabasa mga kaigsunan. Okay, chapter 5 verse 20. Okay, mo ni atong mabasa dinhi. And we know that the Son of God is came and had given us understanding that we may know Him the true, and we are in Him the true, even in the Son Jesus Christ is the true God and eternal life, no? O kita nasayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanato sa salabutanan sa pagkaila kaniya nga mao ang matuod o kita ana kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Jesus, kini siya ang matuod nga Dios og kinabuhing dayon. So the creation itself naga-pinpoint sa person nga si Jesus Christ, nga dapat ato nga ma-acknowledge He is the true God, ang Dios nga nagpakatao, nga gikinahanglan natong dawaton. Di ba? That's why from the very beginning gina-invite niya nga aron kita magkaroon og personal relationship with Him, no? Ingon siya diha, another warning niya sa verse 21. Tanawan niyo sa verse 21. Mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos. Tungod ang Dios dili siya ganahan nga kita magpadayon diha sa pag-worship sa mga Diyos, no? Wala nga iyahang gipaila o gipakita, gipadayag si Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas nga dapat nato masayran. And because of that, no, God also gina-invite kita sa Dios. God is inviting us to walk in the light. Tungod diha na mulakaw diha sa kahayag kauban ni Ginoong Hesukristo, no? John, asa man mabasa Pastor Arnold? John chapter 8 verse 12. No, diha sa John chapter 8 verse 12 mo kini atong mabasa. We always refer diha sa atong mga mabasa because dili kini siya pulong ni Pastor Arnold o dili kini siya pulong sa tao kundi pulong sa Dios nga atong dapat saligan nga mao lamang si Jesus Christ, no? John chapter 8 verse 12, no? Usay maingon ta nga sige na lang magtaog ka ng basa sa Biblia. Dili ta dapat magkahulong sa pagtuon ni pulong sa Dios mga kaigsunan, because diri nato maintindihan nganong gikinahanglan nato ang atong manluluwas, no? And this then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life, no? O kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud maglakaw sa kangitngit, hinunua magbaton siya og kahayag nga nagahatag og kinabuhi. Gitagaan karon kita og kahayag og kinabuhi pinaagi sa pagtuo nato kang Jesus Christ. Muna nga importante na to diha nga gina-invite kita, ginaauhag kita sa Dios sa pagduol diha kang Ginoong Hesukristo. Dili nato kailang hulaton pa nga muagi kita ni anang mga trahedya, no? Nga makahinumdum kita, it's too late nga mutawag kita sa Dios, no? Yes, it is good, but mas nindot nga kita makadungog pa, kita makasabot pa sa pulong sa Dios
makadawat na kita diha sa pulong sa Dios. Aron magamit nato ang atong time, talent, and treasure sa pagpangalagad diha sa atong buhay nga Dios samtang kita baskog pa. Aron ka na po nga mga butang sa pagpangalagad nato sa Dios, maupod ka na ang atong ipasa unya sa atong mga anak. Ipasa nato sa atong mga apo, no? Nga sila na pod ang magsubay ni ana nga dalan kahayag padulong didto sa langit kang Jesus Christ. Og diha there will be a great reunion na dako kaayo nato nga panagtapok sa pagbalik ni si Kristo dito kita magkita-kita sa gingharian sa Dios. Nga muna pinaka-importante diha mga kaigsunan, nga invitation of God so that we will walk in the light, no? Because we are called children of light. No, mababasa natin na diyan, no? Ephesians chapter 5 verse 8, John chapter 12 verse 35, no? So paano nato mabalaan mga pastor unsa man ang indication? Unsa man ang timailhan nga ako nagalakaw na diha sa kahayag? We will know if we are with fellowship with one another. No, atong basahon na siya. Mailhan nato na pinaagi sa atong pakiguban kauban sa mga Kristohanon. No? The same way, no? Mailhan nato ang tao pinagi sa siya mga kauban, di ba? Because of influences, bad influences will corrupt us, no? Pero tanawon na to. 1 John chapter 1 verse 7. Mao kini atong mabasa. 1 John chapter 1 verse 7, no? Apan kung kita maglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, nan kita may pakigambitay ang usag-usa ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak magahinlo kanato gikan sa tanang sala. So diyan nato makita di ay nga kita di ay naglakaw sa kahayag pinaagi sa atong fellowship. Nang mga gitawag nga fellowship, pakigdait sa usa't usa. We eat the same word of God. We worship the living God. No, that's the purpose nga nung naakitay simbahan. No, di usahay ang atong mindset sa simbahan, building, no? Usahay mawuri ta nga matumpag na ni atong simbahan, wala na tay simbahan. Ang ginapasabot sa Dios nga church dili mao ang building. No? Bahalag mawala na siyang building, but the body of Christ is the body of the believers. The fellowship of the believers, mao kana siya ang timailhan na kita naglakaw sa kahayag because we love fellowship among the brethren. Oh. Diyan ang tumailhan nga ako naglakaw sa kahayag tungod kay nahigugma kita sa pagtapok sa what we call here fellowship one with another, or sa Bisaya pa pakigambitay ang usag-usa, no? We share our love from the word of God. We worship together. We grow spiritually together. Na kita nagatubo kita sa espirituhanon na kauban, no? Diya pinaagi sa atong fellowship. That's why it is called ecclesia, no? The word ecclesia meaning mga tinawag, gitawag diya sa Dios sa kaluwasan. Di ba? Gitawag sa Dios to worship. That's why. Now, that's the purpose of church. Aron kita magtubo kita sa iglesia. No? Not because magtapok lang ta, nahimo na natong murag habit na lang pagsimba. Ang pagsimba is about our personal relationship to God. No? Every day, bisag kami, no, kami diri sa side namo ni Mami Mercy. Si Mami Mercy tungod kay dili makatindog, dili makaadto sa simbahan. It does not mean nga wala kami nag-worship sa Dios. Because worship is not limited diha sa building, but worship is within sa atong heart, sa atong pag-ampo kanunay, sa atong pagtawag diha sa Dios. That's the purpose of our fellowship. And another warning, sa pagbalik sa Diyos, pangitaon sa Diyos ang mga naglakaw sa kahayag. Let's read sa book of Psalms, no? The book of Psalms, mo kini ato mabasa diha, no? Psalms 119. Atong basahon mga kaigsunan, ha? Psalms 119
90. 119 verse 105. Okay? Atong makita niya mga kaigsunan, 119 verse 105. Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug ang kahayag sa akong alagianan. So, as we grow, sa pagtubo nato diha sa espirituhanon, ang pulong sa Dios mao nga atong giya sa atong alagianan. Ang iyang nga pulong. And also, diha sa Revelation, let's read sa book of Revelation, sa pagbalik ni Jesus Christ, ano na to ha? Ang pangitaon ni Ginoong Kristo sa iyang pagbalik, mao ang nagsubay sa iyang alagianan. Sa kahayag, Revelation chapter 21. Okay, atong basahon na ang Revelation chapter 21, verse 24. Ano niya ito mabasa diya? O pinaagi sa kahayag sa syudad, managpanglakaw ang mga nasod, ug ang hari o mga hari sa yuta, mga nagdala sa iyang himaya ngadto niini. So dili lang sa pagbalik ni Jesus Christ, dili lang sa pagkinabuhi nato karon, hangtod sa pagbalik ni Jesus Christ, ang mga nasod nga nagatuman sa iyang pulong mao ang pangitaon ni Jesus Christ. There will be a separation, no? Ihiwalay sa Dios ang mga nasod nga dili iya. I-separate pud niya ang iyang nasod nga iya. O ang atong panalangin mga kaigsunan, kita maapil dito sa i-segregate nga iya sa Dios nga nagtuman sa iyang pulong. Mao na ang atong pinaka-importante nga goal. Mao na siya ang whole lesson about the creation and buhat sa Dios, no? Sa atong kinabuhi, no? Because he is worthy, no? Siya mao ang takos, no? Another last point na to, nganong dapat nato i-worship ang Dios, tungod ang Dios is worthy of our worship. Siya mao ang takos sa atong mga pagdayeg, no? Let's read another verse sa book of Revelation. Revelation chapter 4 verse 11, no? Chapter 4 verse 11. Mao kini ang atong mabasa. Diba? Ingon siya sa Revelation chapter 4 verse 11, takus ka o among Ginoong Dios og pagdawat sa himaya og dungog og gahom, kay ikaw mao ang nagbuhat sa tanang butang og pinaagi sa imong pagbulutan, milungtad og nangahimo sila. Pinaagi sa gahom sa Dios, nangahimo sila, because knowing and understanding sa pagsabot nato diya sa creation sa Dios, diya nato nga madayeg nato siya nga Lord, grabe ka, no? Grabe ka kagamhanan tungod sa imong binuhat, no? Tungod sa imong pagbuhat niining kalibutan, na tungod sa imong pagbuhat kanako, dako kaayo ta og rason nga modayeg diha kaniya. In conclusion mga kaigsunan, gitawag sa Dios ang kahayag o ang kangit-ngit, no? Darkness, tungod sa kuan nga gusto niya nga siya pagadaygon, no? Siya pagadaygon. Mao kanang ginaingon diha, no, mabasa nato diha sa Book of Psalms again, no? Because the Book of Psalms ang Salmo mga kaigsunan, mo kini ang libro nga nagadayeg gayud, no? Awit sa pagdayeg diya sa Dios. Namatanaw na to sa chapter 13. Okay na itong mabasa mga kaigsunan sa chapter 13. Atong basahon mga kaigsunan, no? Sa book of Psalms 113. Okay, verses 3. Okay? Okay na itong mga ingon diri sa Psalms chapter 100 verse 3, from the rising of the sun and the going down of the same, the name of the Lord shall be praised. Gikan sa pagsilang sa adlaw ngadto sa pagsalop niini, pagadaygon ang ngalan ni Jehova.
no? Nindot kayo nga mga pulong nganong gi-create sa Dios ang kahayag, ang kangit-ngit, because God wants us to praise Him. Gusto niya nga daigon nato siya gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop na ini, pagadaygon ang ngalan sa Dios, mga kaigsunan. God wants we can only makabalukit na nga we have fellowship with God pinaagi sa atong pagtuo diha kang Ginoong Kristo. Ma-receive lang nato na siya nga nindot nga gitawag nga relationship diha sa Dios pinaagi sa atong relationship diha kang Ginoong Kristo. So mo kana ang atong mensahe karon nga kahaponon nga ang Dios, no, mao ang nag-create kanato og He deserve our worship. He deserve our glory, no? Atong pagdaig diha sa Dios, no? Nga di ta dapat pwede maingon nga excuse me pastor, pwerte na kong bisiha sa akong kinabuhi, dili ako makadaig sa Dios. Wala tay rason nga makaingon ni ana because siya mao ang atong creator og naghatag ni ana sa tanan nato nga mga binuhat, no? Kita dapat mudaig siya from the rising of the sun and the going of the same, no? The name of the Lord shall be praised. Mo na siyang giingon diya sa book of Psalms nga atong gibasa diya, no? And gikinahanglan nato diya nga mag-worship diya sa Dios. So tangin ninyo ang sunod nato nga series mga kaigsunan, no? Aron nga ma-excite mo, tagaan ta lang mo og gamay nga preview diya, no? Ang atong next nga pagastun-an is knowing who you are according to our God the Creator. Gikinahanglan nato nga mailhan kinsa ikaw ug ako pinaagi sa atong Creator, no? Kinsa man ta? Nganong gi-create man ta? Why we are here? What is the purpose of life? No, mao kana ang atong pagatun-an sa sunod nga higayon kung tagaan pa kita og kahigayonan sa Dios, no? And I hope they are blessed sa atong mga video presentation, and I hope nga kamo diha, no? Please continue watch this sa TikTok and also sa YouTube, no? Ang full video na to naa sa TikTok, and I hope nga tanaw ninyo ang atong naa sa YouTube na full video presentation, no? Diha na to makita diha taas-taas at atong kan diha, no? Mas mahaba, mas detalyado sa YouTube, no? Ang sa TikTok is only a short period of time kay gamay lang man ang allowed sa TikTok. O daghang salamat. God bless sa inyong tanan.